sumainyo ang kapayapaan. Magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Gusto pa po ba ninyong magsiuwi? Ay, salamat po. Ay, salamat po. Alam niyo po, kahirap talaga ng katayuan ko bilang kunching. Pag nakaputi po ako, nakakita ka ng kamag-anak mo, matanda sa'yo. Gusto ko magmano, pero ayaw ko kumilos ng katawan ko. Bakit po kaya? Pag pinagmanuhan naman, kamag-anak, matwa ko. Kanyan ba't pagmanuwang ke? Ay, Diyos ko, kahirap po, no? Kaya sabi ko po, Ama, di ko po ginusto ito. Di ko naman pinili ito. Bahala ka na po sa akin. Total naman, ikaw may-ari ng buhay ko. Sa'yo ko nilalagak na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tulad ng may sugat, kapag nagbahaw na, natigang ng ganap, wala nang amoy, wala nang lansa, wala na rin bakas. Sapagkat, ang Ama ang nagpahilom, ang Ama ang nagbigay ng kaparaanan, sapagkat katotohanan, maliwanag ang nakatala. Ang mga may ketong, sinong nagpagaling? Sino po? Sa 10 ketongin, ilan naman ang nakaalalang bumalik? Isa, yan ang tao. Subalit ang Ama, kahit ayaw mo sa Kanya, babalik-balikan Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang Kristo. Kahit inaayawan mo na, patuloy ka pang inaakay. At yan din ang Espiritu, di mo man nakikita, gumagawa sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, kay hiwaga, lahat ng kanyang gawa. O tao, maniwala kang may Diyos. At kung walang Diyos, ba't kailangan pang kumain ng tao? Ba't kailangan pang magpalakas ang tao? Ba't kailangan pang magsisi ang tao? Ba't kailangan pang manalangin ang tao? Ba't kailangan pa ng aral ng tao? Yung pala'y walang Diyos siya. Kaya ang walang Diyos ay Diyos-Diyosan ang tawag sa Kanya. Diyos-Diyosan ang sarili niya, yung gusto niya ang gawin niya, walang pakialam siya kahit kanino na kapwa niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Alam niyo po, kapag ang Panginoon ang naghari ay yung Espiritu, pati yung paglipad ng, halimbawa may nakita kang lamok, nakikita mo, lumilipad. Mayroon nang pumapasok sa iyong pahayag. Tingnan mo nga anak ang lamok, palipad-lipad lang, naghahanap ng kakagatin. Hindi naman nakikita ang mata niya, pero ba't alam niya ang kanyang tutunguhang kakagating tao? Buhay po ba ang Diyos? Ba't kaya yung tao kalaki ng mata? Hindi makita yung gagawin niya. Kung tama o mali siya, sulong pa rin ang sulong siya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, kung minsan hinahangaan ko pa yung lamok, napakatalino, marunong kumagat. Lalo na kung matamis yung dugo, uulit-ulitin ka. Yung tao, ang laki nga ng mata. Alam niyang mali, inuulit-ulit pa rin. Sana, tulad ng lamok matalino, ang kinakagat niya lang yung may makakapkap siyang dugo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, di po ba kaya tinawag na baboy yung baboy Iba kung kumain. Ano po? Yung pagkain niya, sinusudsud niya, kalat ng kalat, kaya baboy siya. Hindi po ba? Gusto po ba nating matawag na baboy? Yung po bang walang katamunasan yung gawa? Yung baga, yung katamusan, hindi mo iniisip yung kababuyan ginagawa mo. Dapat po alam ng tao yun ano. Kaya lang mga mahal, ano po ba tinatawag ng taong kababuyan lang? Yung marumi?
Ang bahay, baboy ay kaya sa tahanan. Alam niyo po, sa totoo lang, kahit yung binababoy mo sarili mo, baboy ang tawag sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung may pagdangal ka sa sarili mo at pagmamahal ka, hindi mo bababuyin ang sarili mo. Pakakamahalin mo ang dangal mo at ipaglalaban mo, ipagtitimpi mo dahil sa dangal mo, kahit mahirap ka, Ama ang kilalanin mo. Hindi katugunan sa hirap ang pagbili ang dangal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, mayroon naman pong hambing sa manok, kahig ng kahig, tuka ng tuka, ayaw namang magladlad. Totoo po ba yan? Kaya alam niyo po, lahat ng hayop may akma sa tao na ugali at gawa. Kaya nga'y mga punsoy, pag rabbit ka, alam kanyang punsoyin. Pag manok ka, alam niyang punsoyin. Pag ugali mo'y baboy, alam niya rin punsoyin. Kaya mga mahal, punsoy, talinong panlupa, talinong panlangit, kapag pinagtugma at ginawa mo ang tama, mayroon ding tamang magagawa at mabuting kaganapan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, ayon sa pagkilala, ayon sa pananalig, ayon sa pagtanggap, ang iyong ikagagalak. Magandang umaga, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Wala pong pinagkaiba sa daskol-daskol. Ano po? Halimbawa, nagmamadali ka, gusto mo maganda ang kuko mo dahil may lakad ka, nagpaganda ka ng kuko. Ngayon, nagmamadali ka nga dahil gusto mo maganda ang kuko mo, basa pa nagbihis ka, kumalat lamang, lalong pumangit ang kuko mo. Hindi po ba? Kaya, dapat ganito po ang gawin ng tao. Kung may plano siyang kalinisan at kung may plano siyang kabutihan, isipin niya ngayon pa lang. Hindi kung halimbawa, bukas na lang, sa makalawa na lang. Paano kung pagkilos mong pagbabagoy, magagawa mo pa ba? Tulad ng gusto mo'y malinis ang kuko, ngunit basa pa nagbihis ka na. Maayos mo ba yaon? Kaya habang may panahon pa, gawin na. Yan ang habilin ng Ama. Magandang umaga, mga minamahal, upang hindi tulad ng cutex mo kumala, upang huwag tulad ng cutex mo basa pa, nagkukumahog ka, gusto mo'y magandang kuko, subalit yung pala, basa pa, dahil gayon mo lang ginawa, dapat kung gusto mong malinis ang kuko, ay bukas ang lakad mo, ngayon ka nagpalinis na gabi. Tama po ba? O kaya ay umaga o hapon, ang luwang ng maghapon. May gabi pa, kung kailan ka lalakad, gusto mo ngayon din palinis ka. Yun po yung kung kailan namamatay gusto ay, patawarin mo ka, patawarin mo ka, patawarin mo ka, patawarin mo ka. Hingal na siya. Wala nang magawang tama siya. Buhay po ba ang Diyos? Habang may magagawa ka pa, magbago ka na. Hindi yung kung nakakatiter ka na din nakasaksak pa yung oxygen, at tapos lawit pa, hindi naman sabi, patawa. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, hindi ako nagbibiro. Yan ang totoo na nasisilayan ng Espiritu sa tao. Kaya nga, kung kailan laganap na yung kanyang saksak din, saksak doon, saksak din, saksak doon, saksak doon. Sabi ng mga nananalangin sa kanya, Jesus ko, patawarin mo siya. Jesus ko, patawarin mo siya. Jesus ko, patawarin mo siya. Hindi naman nagsisisi yun. Tatanungin ko po kayo, yung pagsisisi mo ba mapagsisisihan ng isa? Ha? Tama yan. Kaya ikaw na may kasalanan ang magsisit, magbago, huwag yung kapwa mo. Jesus ko, patawarin mo siya. Jesus ko, patawarin mo siya. Jesus ko, tanggapin mo siya. Yung pinananalangin mo, tulad sana ng pasakal. Kahit na maoras ng mamamatay, tinuran, ngayon din, ipagsasama kita. Bakit?
sapagkat maliwanag na tinuran. Ako'y patawarin sa lahat kong makasalanang gawa at mga kasalanan, sapagkat gusto ko'y makasama kita. Kaya nakapagsalita pa bago makitla ng hininga, yung Jesus ko, patawarin mo siya. Jesus ko, patawarin mo siya. Nakapagsisi ba siya? Wala nang ulirat yun. Hindi niya na naisip ang magsisi. Wala na sa ulirat. O kayong mga mahal ko, totoo ba o hindi? Salamat po. Sana may pandinig kayong lahat at kayo ay nakarinig. Tulad ng tinura ng Kristo, hindi niya ginagamot ang walang sakit. Ang akala ng tao, ang sakit lang ng tao ay cancer, sa buto, sa suso, sa baga, sa matres. May cancer din po sa isip. Tama po ba? Kung bulok ang isip mo, may cancer ka. Yun ang mahirap gamutin. Subalit, kung malinis ang isip mo, kahit wala kang pera, may pera ka na. Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Sapagkat masaya mong ninanamnam ang mga aral ng Ama, kaya parang pakiramdam mo, di ka pa kumain, busog ka na. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kung marumi isip mo, marumi ang puso mo, 10 putahe sinubo mo, pagdaka, humihingal ka sa busog, humihingal ka sa busog, humihingal ka sa busog, wala namang napala ang katakawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, tularan ninyo ang Kristo kahit alam niyang masama, pinakikisamahan sapagkat alam niya kung paano niya minamahal. Maging isang halimbawa, makapagbago ang masama. Magandang umaga, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, kayo ay magalak. Apo Kunching, paano naman ako magagalak? Wala nga po akong pera ngayon. Kung nakinig ka kanina, baka mamaya may magsilid sa bulsa mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Dahil kung lahat ng tao'y makabagin at mapagmahal, pag nakita niyang malungkot ang kapwa niya, wala ka bang pera, sige, may pamasahe ka na. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yan nga po, Kunching na yan, pagagastusin pa ako ngayon. Wala po akong sinabi. Ang wika lang sa inyo, kung mapagmahal ka ng kapwa mo, nakita mo yung kapwa mo, tumama ka ng weteng, 20 pesos. May balato siya, kaya nagbigay ng 20-20. Sabi nung isang binigyan, 35 ang pamasahe ko sa amin. Bahala ka na, basta binigyan kita ng 20. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Wag din po kayong mareklamo kung ano lang ang binigay sa inyo, itanggapin at pasalamatan nyo. Ang hirap sa tao, kaninang walang nagbibigay, malungkot siya. Nung may nagbigay, nagreklamo siya. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, talagang ang tao walang kontento sa buhay. Habang di mo tinatanggap ang katotohanan, ano man ang nasa iyo, kulang at kulang pa rin. Magandang umaga, mga minamahal. Totoo po ba yan? Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga. Gusto niyo nang umuwi? Umuwi na po kayo, umuulan na. Ako, hahakbang lang po ako, tutulog na ako. Ganyan ka naman na po, Kunching, kaya magaling ka kahit hating gabi, gusto mo Dahil ikaw hindi na naglalakbay. Mga kapatid, sabi ng Ama, masama ang masilip. Kung maluwayo man ang nilakbay mo, kung bukal naman ng puso mo at natigim ng galak ito, naglalakbay kay di mo nadarama. Sapagkat ang nadarama mo, ang tinanggap mo kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang hirap naman sa iyo, Apo Kunching, napakagaling mo magsalita, wala ka namang binibigay. Ang tao'y walang ibibigay. Ngunit kung tinanggap mo ang pinahayag ko sa iyo, may ibibigay sa iyo sigurado. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Ikaw ba nang pinanganak ka sa iyong ina, sinabi mo, bakit mo ko dyan nilalabas?
Hindi, di ba? Bakit ngayong nasa